Hello mga kalumos. Yes, lumos, tama. Pinadalan tayo ng lumos o ni Sir Louie ng isang set ng mic ng RBR para matesting natin sa mga event natin. So, samahan nyo ako i-inbox natin. Pinadalan tayo ni Sir Louie ng isang set ng dual handheld na RBR na microphone. Na-delay ito ng gusto dahil sa bagyo. Kung dumating sana ito ng mas maaga, nagamit sana ng asin doon sa huli kong vlog ko napanood nyo. Kaya lang hindi na umabot eh. Dumating ito 2 days after nung event namin. So, kanina siya dumating. Ngayon ay September 10, 11:50 p.m. Nawala yung antok ko. Medyo tumaas ang acid ko. Kaya sabi ko, sige, i-unbox na natin to. Bukas ko pa sana i-unbox. Pero, sige, i-try na natin ngayon. At baka bigla akong mabisi bukas dahil ipapa-renew ko yung isang sasakyan. May mga mangilan-ngilan ng gumagamit nito sa mga event nila. Napakaganda ng feedback. Nakapagkwentuhan kami ni Sir Louie, may-ari ng Lumos o nung mga mas kilalang nakikita nyo yung mga dumadaan sa FB nyo, yung mga moving head na tuna ang brand. Lumos, si isa lang yon. So si Sir Louie ang may-ari. Pinadalhan niya tayo nitong bagong dating niya ng mga mic. Okay? So, buksan ko lang muna sandali. Mahirap wala kasi akong cellphone holder na. Kaya, isang kamay lang ang gamit ko. Tahimik ang bahay ngayon kasi tulog na yung mga bata. Pagka usually nag-unbox ako, hating gabi talaga. Para walang nangungulit. Okay. So, mamaya after nito at unboxing natin, sasagutin ko yung mga recently na mga katanungan dun sa mga recent na vlog natin. Balot na balot ah. Buksan ko lang muna. So, heto na siya. Ito yung user manual. Ito yung receiver. Magaan lang siya. At heto naman yung kanyang pinaka handheld mic. Plastic lang yung body niya. Pero maganda yung build. Makinis yung build quality niya. Hindi siya sobrang gaan pero magaan lang siya kung sanay kayong gumagamit ng mga metal body. Ano siya, noticeable yung iginaan niya kasi plastic yung body niya. Ito yung brand. Dalawa itong inilabas na mic ni Lumos na RBR. Isa itong maliit na receiver which is around 5,000. Yung isa, I think sarado 5,000 ito. Nasa Lazada na yata to or Shopee kung di ako nagkakamali. Tapos yung isa is yung standard na 19 inches na rack mounted na receiver. For sure yun na
bakal yung body niya. Kasi ang price nun is nasa 9,000. Ito yung isa. Ano kung laman ng box? So, meron siyang dalawang antena. Parang medyo mahaba yung antena niya. PL to PL, which is hindi naman natin ginagamit madalas. Power adapter. Ito ay auto volt 100 to 240, 12 volts, 0.5 amperes. Same lang ng plug dun sa mga usually na mga mic na ginagamit natin. Either yung gantong maliit or yung 19 inches na rack mounted. At meron siyang kasama mga battery. Naka-open yung mga battery for sure. Tinesting nila ito bago ipinadala. Okay. So, oops. Hirap talaga mag-unbox ng walang tagahawak ng cellphone or walang cellphone holder. Ito yung pinaka-receiver niya. Plastic din yung casing, pero maganda, presentable naman. Malinis yung pagkakagawa. So pagka ganyan may mga up and down button, ibig sabihin changeable frequency yan. Ayan yung model niya, BM680. So ibig sabihin may may optional na accessories kung gusto mo siyang i-mount doon sa 19 inches na door case. So, ayan, meron siyang antenna, XLR connection, at saka yung PL out. Frequency niya is 630 to 660. Then, sa ilalim, meron lang siyang rubber foot. 630 to 660. Medyo malapit medyo magkalapit medyo maiksi yung range nung selection ng frequency niya kung 630 to 660 lang. Usually yung iba kasi mga 600 hanggang 699 megahertz. Ganon ka layo yung pagpipilian mo ba ng frequency. Pero malalaman natin sa actual ito pag na-testing natin. So, try kong i-plug at lagyan ng battery yung handheld. Okay, ito na siya. Yung bukasan ng battery niya, dito, pa-slide lang siya. Okay. Tapos, ito yung IR niya. Infrared. So, kailangan buksan yung takip. Pag magre-rechannel ka, itatapat mo dito. Okay. Takpan ko muna. So, ayan yung display niya. Very readable. Medyo blue yung kulay. So, ang nagustuhan ko dito is may mute siya. Ayun, mute. Yung iba kasi wala. So, single soft touch, mute, unmute. Pagka long press, power off. Tapos single press, power on. Okay? May battery indicator siya. Tapos kung high or low power. Dito naman sa receiver, same color sila, blue. So, naka-display yung
lakas nung radio frequency sa taas, then sa baba yung sagap niya ng boses. Okay, ayan. Check. Hey. Sound. Hindi ko na muna i-connect sa speaker to kasi unboxing lang tayo. Gawa tayo ng separate na video para sa sound quality niya. Check. Hey. Sound. Check. 1, 2. Check. Hey. Check. 1, 2. Okay. 1 inch ang layo niya sa bibig ko. Yung kanyang channel ay abot hanggang 300. So, sinagad ko to minimum. Itong isa sinagad ko maximum. So, ang range nga niya is 630 to 659 lang. Okay. Pag i-press mo siya up and down, volume yung gagana. Yan. 0 ang lowest, 10 ang highest. Pag hinold mo tong set, pupunta sa channel. So, kada taas mo ng channel, ang increment na nadadagdag is 0.10. So, 630.70, 630.80. So, 0.10 ang dagdag niya kada channel. So, kung magre-rechannel kayo, medyo ilayo nyo na. Kasi 0.10 lang yung nababago eh. So, ganun. Tapos, tsaka nyo i-press at itatapat yung yung mic. I guess long press. Yan. Check. O, yun. Nag-set na siya sa 640. 640. Mabilis lang. May iba kasi. Yung Kevlar ko medyo matagal lang pag-sync niya. Ito mabilis na. Parang 2 seconds lang. Check. 1, 2. Sound. Sound. 1, 2. Check ko yung isa. Sound. Check. 1, 2. Sound. 1, 2. Okay. So, yan ang ating unboxing nitong RBR BM680. Abangan nyo sa susunod na vlog natin yung actual test nito, sound quality at range test. So, sa ngayon, yun muna. Ibabalik ko na sa box to at sasagutin natin yung ilang mga katanungan ng mga subscriber natin dun sa mga nakaraang vlog natin. Okay, sagutin natin yung ilang mga tanong dun sa mga nakaraang vlog natin. Lalo na dun sa pinakahuling video ko, yung kasama ko yung Asin Band. May nagtatanong kung ano daw ba ang maganda, active or passive speakers. Nag-chat na din sa akin yung nag-comment nun eh. Ang sagot ko sa kanya, depende yan sa tugtugan nyo. Sa akin kasi, sa klase ng mga event namin dito, ideal sa amin is yung powered na, yung mga active. Mas maliliit, madaling dalhin, madaling ipasok sa mga hotel. May ibang mga hotel kasi dito sa amin sa Subic na sa backdoor kami dumadaan, makikitid ang passage papunta doon sa venue. Tapos yung iba second floor pa, third floor walang elevator. So ideal is yung mga maliliit na high powered na, yung mga latest ngayon. Kasi alam naman natin pag mga passive, medyo malalaki yung kaha ng mga yan. Mga naka-fiber. Although passive siya, yung iba mabibigat din eh dahil ang kahoy nun is 3/4. Tapos mga naka-metal pa yung corner niya, naka-fiber pa. So mabibigat, malalaki. Pero mas mura yung mga yun. Although sa palakasan, lalo na pag sa mga outdoor sa probinsya,
sa bandang Visayas, ang prominent talaga is yung mga passive. Dahil pagka naka-power amp, mga high power na power amplifier, talagang malalakas ang bayo ng mga yan. Yun nga lang kasi mas maraming bitbitan pagka passive ang mga speaker na gamit nyo. Kailangan nyo pa ng mga processor like nung EQ, crossover, etc. Hindi ako familiar sa mga ganun dahil hindi ako dumaan sa passive. Nag-start ako sa sound system. Beta 3 U12A na kagad ang gamit ko. So, yung nakikita nyo dalawang U12A sa akin, yun na yung mga pinakaunang speaker ko magmula nung nagsimula ako magparenta ng sound system, 2017, sing edad nung panganay ko. So, 7 years na. Good thing is hanggang ngayon buhay pa sila. So, alamin nyo kung ano yung mga venue dyan sa area nyo kung magsisimula pa lang kayo. Pero this modern year kasi, we suggest na mas convenient, mas magandang pang-rental is yung mga powered na mas maliliit, medyo magaan, convenient dalhin. Pero sa presyo, mas mahal siya. Halos doble ang presyo or 40% to 100% ang price difference ng active compare sa passive. Kasi pag passive, pag ang inilagay mong laman yan is yung mga branded, tataas din ang value niya. So, whereas kung ang ilalagay mo is yung mga generic brand lang, mas mura. So, mas makakabuo ka sa mas mababang halaga. So, it vary din. Depende sa kung anong ilalagay mo dun sa passive. So, marami ka pang iisipin dyan. Yung crossover, ilalagay mo pa. Tapos yung matching ng power mo dun sa power amp, sa power ng speaker, kailangan tama din. Unlike pagka naka-active speaker kayo, wala na kayong poproblemahin. So, babatuhan mo na lang ng signal yan, tutunog na yan. Okay? Kaya yung mga basic na nakikita nyo halos hindi na gumagamit ng equalizer, rekta na yon, mixer, papuntang powered speaker. Pag basic setup, pwedeng-pwede na yon. Pero additional na lang kung gusto nyo lagyan ng equalizer para ma-minimize nyo yung feedback at saka mas mapaganda nyo yung tunog. Okay din kung gagamit kayo ng equalizer. Okay? So, isa pang tanong kanina bago ko humiga, ano ba yung difference ng Lumilights na full color doon sa recently nabili ko din ng mga RMB na RGBW naman. So, ang major difference is yung Lumilights na full color 60x3 spot ang kanyang profile. Meron siyang kumbaga parang sa beam narrow yung buga niya. Meron siyang kumbaga hot spot sa gitna. Whereas yung RMB wash, mas malapad yung buga ng ilaw niya, mas kalat. Wala siyang hot spot sa gitna kasi nga wash siya. So, maganda sila pareho, pero sa magkaibang event ko sila ginagamit. May time na sabay kong ginagamit, may time na pipili ako kung alin lang ang gagamitin ko base sa assessment ko sa venue. Kung ang venue ay medyo pahaba at kailangan kong ang ilaw ay nakapwesto sa mas malayo, ang frontal, so Lumilights ang dadalhin ko dahil mas malayo ang bato ng Lumilights. Kabaligtaran naman, kung ang venue ay medyo maiksi, tas mahaba yung left and right ng hall, nasa gitna yung stage, mas malapit yung pwesto ng frontal mo, tutukan. So, ang kailangan mong gamitin na ilaw is yung wash. Para mas kalat siya dahil nga malapit na yung frontal mo sa stage. So, mas kailangan mo yung wash kesa dun sa spot. So, pagka ganun ang stage ko, ang ginagamit ko yung RMB. Nangyari lang nung huling event ko, yung kasama ko yung asin, hindi na ako gumamit ng frontal dahil tanghali naman, pero nilagyan ko ng paikot ilaw yung venue. Ang ginamit ko yung mga Big Dipper. Okay din siya pagka sa ganun lang kaliit na venue, tutukan lang, wash siya, kaya yung kulay ng venue talagang
kalat na kalat siya. So nakakatuwa at mura lang yung mga Big Dipper na yun, magaan. Tsaka ilang beses ko na rin ginagamit. So maire-recommend ko sila na pang backdrop. Tapos pagka sa sobrang liit na venue, pwede nyo silang pang frontal. Okay? So yun lang. Dito ko natatapusin itong ating unboxing nitong ating bagong RBR BM680. Thank you kay Sir Louie sa pagpapadala sa atin nito. I-review natin ito sa susunod na vlog. Gagawa tayo ng voice quality o sound quality at range test. Then susunod, sasabak natin sa event. So, salamat sa pagsama nyo sa aking video ngayong umaga na. At magkita-kita muli tayo sa susunod actual test natin ito.